Maligayang pagdating sa Los Angeles Union Station. Ngayon, sasakay tayo sa Amtrak Pacific Surfliner, maglalakbay mula rito papuntang San Diego sa business class. Ang Pacific Surfliner, isang intercity train ng Amtrak, ay kilala sa magagandang tanawin habang dumadaan sa baybayin ng Karagatang Pasipiko. Maganda man ang biyahe, hindi ito naging perpektong paglalakbay na inaasahan namin dahil may posibilidad ng problema sa Amtrak. Samahan ninyo ako sumakay sa Amtrak Pacific Surfliner papuntang San Diego para sa isang di perpektong biyahe. Dito sa LA Union Station, ang pinakaabalang kanlurang Amtrak station, nagsisimula ang ating paglalakbay. Naglilingkod dito sa halos 110,000 pasahero araw-araw at ang 14 na riles ay pinaglilingkuran ng 4 na long distance service, ang Pacific Surfliner ng Amtrak, 6 na serbisyong commuter rail ng Metrolink at mga koneksyon sa A, B at D line ng LA Metro. Ang Union Station ay isa sa pinakamagandang istasyon sa US. Itinayo noong dekada 30 ang bulwagan ng istasyon ay may mataas na kisame, mga chandelier, gintong talamuti at magagandang tile na sahig. Sa 2026 may World Cup at dahil host ang LA, makikita ang mga dekorasyon ng World Cup kahit saan. Isang orasan sa bulwagan ang nagbibilang ng segundo bago magsimula ang laro, may mga bandilang nakasabit sa pader at malaking bola ng soccer sa gitna ng waiting area bilang paalala sa pandaigdigang paligsahan. Kahit business class kami, bawal pa rin kami sa Metropolitan Lounge dito sa LA. Para lang iyon sa sleeper passengers at may Select Plus o Select Executive Reward status. Wala rin kaming masyadong namimiss dahil maliit ang lounge, laging puno ng tao at limitado ang merenda. Sasakay na rin naman kami dito sa ilang minuto kaya okay lang. Paglabas namin sa track level, sakto namin nakita ang paparating na tren. Ito ang Pacific Surfliner Tren 770 na may biyahe papuntang San Diego. May 5 surfliner na bagon, isang superliner at Siemens SC44 charger na panghatap. Ang business class ay nasa unahan ng 2 bago ng tren. Pag akyat namin sa tren, sinalubong kami ng problema. Punong-puno ito. Ibig sabihin, hindi kami makakaupo sa tabi ng bintana kahit sa unang ilang hintuan ng biyahe. Mabuti na lang may upuan kami at nasa superliner pa rin kami. Sana makaupo kami sa tabi ng bintana sa kanan ng tren pagdating sa dagat. Pagkaakyat ng lahat, umalis na ang tren mula LA papuntang San Diego para sa aming halos 3 oras na biyahe. Wala masyadong makikita sa unang 1 oras o higit pa habang papunta kami sa timog palabas ng LA. Buti na lang may mga bagay sa loob na pwedeng makita habang naghihintay. Makikita ang una nito sa unang business class na bagon, may libreng merienda at inumin. Para sa almusal, ang mga pasahero ng business class ay binibigyan ng kape, orange juice at tubig kasama ng iba't ibang pre-packaged na tinapay. Sa hapon, binibigyan ng pasahero ng snack pack at pagpipilian ng soft drink, alak o 12 onsa ng lager. Masarap ang tinapay na araw-araw gawa sa lokal na panaderya at may ilang pagpipilian, pero sana may mas mabigat pang pagkain. Pagkatapos magalmusal, umalis na kami sa Fullerton. Mabuti na lang at may bakanteng hanay. Kailangan naming mag-abang ng upuan sa kanang bintana kapag may bumabang tao dahil nasa kaliwa ito. Nagbibigay ng pagkakataon ang bakante naming hanay upang masilip ang mga upuan sa surfliner. Sinasabi kong surfliner pero nasa superliner coach kami ng Amtrak na yon. Maluwag ang legroom ng bawat upuan sa coach, halos 2.5 talampakan ang espasyo. May footrest na bumababa sa likod ng upuan at bulsa para sa gamit. Ang tray table ay bumababa mula sa harap na upuan at dumudulas palapit sa gumagamit. May 2 ilaw sa itaas ng bawat hanay sa lagayan ng bagahe. Ang kuryente sa upuan ay ibinibigay sa pamamagitan ng karaniwang 2 saksakan sa ibaba ng bintana. Malaki ang naiurong ng upuan sa superliner, mga 30 degrees at hindi nakakaabala sa likod dahil maluwag ang espasyo sa pagitan ng hanay. Nag-aalok din sila ng leg rest na lumalabas mula sa ilalim ng upuan. Isa ito sa huling superliner na may lumang asul na upholstery ng Amtrak kahit napalitan na ng kulay abong vinyl ang mga leg rest.
Napaka-komportable pa rin ng mga upuan at perpekto para sa 3 oras na biyahe na ito. Sa ibaba, may accessible na upuan, lagayan ng bagahe at mga banyo para sa mga pasahero. Accessible ang pasilidad na ito at may dagdag na espasyo para sa pasaherong may kapansanan. Malinis ang lababo at salamin at ang nakatagilid na inidoro ay nagpapadali sa paglipat ng upuan. Halatang luma na ito pero gumagana pa rin at minsan sapat na yon sa Amtrak. Bumalik kami sa aming upuan habang umaalis kami ng Santa Ana, sinisimulan ang mabilis na biyahe pababa sa mas mabilis na linya papuntang Irvine. Umaabot sa 70 milya kada oras ang tren ng Surfliner habang mabilis na dumadaan sa commuter rail stations. Irvine, California ang base ng Team USA sa World Cup ng 2026 at sinisiguro nilang alam ito ng lahat sa paligid. Bagamat Superliner ang gamit natin ngayon na business class, kadalasan Surfliner cars ang ginagamit sa tren ng Surfliner. Kaka-renovate lang ng business class seat sa Surfliner at ngayon ay kapareho ng mga lumang business class cars ng Acela. Pareho ang materyales na ginamit sa lumang SEP kaya magkahawig ang itsura nila. Mas maluwag ang legroom ng 2x2 na sasakyan kaysa coach pero mas maliit kaysa Superliner natin, may fold-out tray tables at mas maliit na footrest. Sa dulo ng itaas na palapag ay may business snack area at sa kabila naman ang banyo at mga lagayan ng bagahe. Masikip ang banyo pero kompleto at gumagana ang mga kagamitan. Malapit na tayo sa dagat na may bakanting upuan sa San Juan Capistrano kaya nakuha natin ang pinakamagandang upuang may bintana sa kanan. At gano'n na nga, biglang bumungat ang karagatan sa labas ng bintanang iyon. Ang ganda ng araw na ito, mataas ang araw, asul ang dagat at puting alon, isang tanawin mula kay Inang Kalikasan. San Clemente lang ang hinto natin sa bahaging ito ng tabing dagat. Ang plataporma rito ay 150 talampakan mula sa tubig kaya ito ang pinakamalapit na Amtrak station sa karagatan. Sandaling natatakpan ng 2 dome ng hindi na ginagamit na San Onofre Nuclear Generating Station ang tanawin natin. Noong gumagana pa ito, ang planta ay may nameplate capacity na 2.2 gigawatts ng kuryente. Dahil sa depekto ng steam generators, isinara ang planta at karamihan ng mga istruktura nito ay na-demolish na. Kung ayaw mo ng business class merienda, punta ka na lang sa cafe car para sa mas mabigat na pagkain. Nasa ibabang palapag ng Car 3 ang cafe. May kakaibang menu ang Pacific Surfliner kumpara sa ibang intercity train sa US, tampok ang eksklusibong pagkain, inumin, cocktails at mas maraming beer options. May happy hour sila pagkatapos ng alas 8 ng gabi, $6 ang national beers at cocktails at $3 ang dalawang soft drinks o tubig. Pagbalik namin sa Bagon, dumating kami sa Oceanside. Bumaba at sumakay ang mga pasahero gaya ng normal, pero biglang tumahimik ang lahat, nawalan kami ng head and power. Ang head and power, para sa mga hindi nakakaalam, ay ang supply ng kuryente mula sa mga lokomotibo papunta sa mga coach na nagbibigay ng kuryente para sa ilaw, air conditioning at pinakaimportante, ang mga palikuran. Maya-maya, sinabi ng crew na tinatry ng inhinyero i-restart ang lokomotibo para ayusin ang sira. Sinusubukan ng inhinyero i-restart ang kuryente, kaya maghintay lang ng ilang minuto para makabalik tayo sa biyahe. Makaraan ng ilang minuto, inanunsyo ng crew sa PA na matatagalan pa at pwedeng bumaba muna sa tren. Ngayon, ang hintong ito ay parang break para makahinga ng sariwang hangin tulad sa long distance na tren. Hindi karaniwan ang break sa maikling biyahe, pero gagamitin ko na ang pagkakataong makalabas.
Biglang nagkagulo malapit sa tren. Bumaba ang mga pasahero, bit-bit ang mga bag at naglakad papunta sa platform ng Coaster Commuter Rail. Kakaano lang ng crew na kanselado ang tren 770 patimog ng Oceanside dahil sa mataas na boltahe na depekto na hindi maayos. Tapos na ang biyahe natin sa Pacific Surfliner. Pero paano tayo pupunta sa San Diego? Sabi ng crew, kunin ang mga bag at pumunta sa coaster platform para sumakay ng lokal na tren papuntang huling destinasyon. Pumunta kami sa unahan, kumuha ng upuan at nag-ayos para sa biyahe papuntang Timog. Di kasing komportable ng Amtrak ang coaster bilang commuter line. May plano akong gumawa ng buong video tungkol dito kaya paiikliin ko muna ito. Ang upuan ay nakadalawahan sa magkabilang gilid at may grupong tag-apat sa mga Bombardier B-level wagon. Maayos pero hindi marangya ang mga ito gaya ng karaniwang commuter rail. Maganda pero di tulad ng tren na binabaan natin. Gayunpaman, pareho pa rin ang tanawin at bumalik kami agad sa tabi ng karagatang Pasipiko. Kasabay ng pagkansela ng tren, dumami ang mga pasaherong hindi natuwa. Ano ang ginawa ng Amtrak para solusyonan ito? Nakatanggap ako ng email mula sa Amtrak kinabukasan matapos ang biyahe na nagsasabing bibigyan nila ako ng transportation voucher sa loob ng 5-7 araw ng trabaho. Pagkalipas ng 5 araw, dumating na ang email na may kalakip na voucher. Magkano ba ito? Nagbayad ako ng 5.55 para sa business class ticket mula LLA papuntang San Diego. At ang voucher ay eksaktong ganun din ang halaga, buong 55. 55, magaling ang Amtrak sa pag-ako ng kanilang pagkakamali at pagwawasto nito. Oo, hindi ito direktang refund, pero lagi naman akong bumabalik sa Amtrak at magagamit ko rin ito sa susunod. Bago makarating sa San Diego, daraan tayo sa Sorrento Valley, Carroll Canyon at Rose Canyon para maranasan ang canyon cruising bago pumasok sa mga suburb ng San Diego. Magmasid ka sa San Diego International Airport sa bandang kanluran ng tren. Ilang block lang ito mula sa Riles at Maganda para makita ng malapitan ang mga dumarating na eroplano. At matapos ang hindi inaasahan paglipat at dagdag na 30 minuto ng biyahe, pumasok na ang aming tren sa Santa Fe Depot ng San Diego sa dulo ng linya. Ngayong tapos na ang aming paglalakbay, tatapusin na namin ang video na ito. Sa susunod na linggo, maglalakbay tayo mula Chicago patungong Portland sakay ng Amtrak Empire Builder. Walang hangan ang langit, malawak ang kapatagan, kamangha-manghang bundok at tanawing ilog na abot oras. Lahat ng hanap mo sa overnight na biyahe ay nasa Empire Builder at ma-enjoy natin yon sa komportableng Superliner roomette. Kaya abangan nyo sa susunod na linggo ang Empire Builder, isang 2,257 milyang odisea sa buong Amerika. Siya nga pala, kung bago ka lang dito, malaking tulong kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang yon at malaki ang naitutulong nito sa channel. Gusto kong magpasalamat at magbigay ng malaking shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kahangahangang kabutihang loob. Kung gusto mong mapasama ang pangalan mo sa video o gusto mo lang suportahan ang channel sa higit sa isang paraan, dumiretso ka sa mga link sa description sa ibaba. Pero sa ngayon, yun lang muna ang meron ako para sa araw na ito. Salamat sa pagsama sa akin at magkikita tayo sa susunod.